natin itong banat ng People's Tonight. Alam ko itong People's Tonight tsaka yung mga journal group parang kay ano yata to eh. Kay Martin yata tong kung di ako nagkakamali sabi nila may restricted portion ba ang prepared speech ni BP Sara? Okay. Yung speech ni BP Sara binasa niya, 'di ba? Kapag sinabi nila ito lang ang sabihin ko, ang dami nakabantay sa gilid, sabi ni Vice President Sara Duterte. Tignan niya, minasama na naman nila. 'Di ba? Alam po ninyo, impeachment na po. Ibig ko sabihin, si BP Sara po, kinasuhan nyo na. Yung gusto nila kasing palabasin ngayon na may nagdidikta kay BP Sara. Gusto nila sabihin na ang tagal nyo nang kilala si BP Sara di ba? Ngayon lang po nyo sasabihin na may nagdidikta. Talaga? Sa tingin nyo si BP Sara ay ano lang, tau-tauhan lang? Bobo ba kayo? Puking napaka ang gusto nyong palabasin na parang si BP Sara ay tau-tauhan lang na kung sino. Dahil sa hina ng kukote nyo, kayong mga taga People's Tonight, panay-intriga lang ginagawa nyo. Kung tau-tauhan lang si BP Sara, bakit takot na takot kayo? Nakita nyo ba si BP Sara may binabasa pag sinisita yung mga congressman? Pag binabalatuba niya yung mga congressman sa sarili nilang bahay. Kaya nga galit na galit yung mga congressman sa kanya Pag binabalatuba niya, may nakita ba kayong speech? May nakita ba kayong script na binabasa niya? Kaya ni BP Sara yan. Ang point niya rito, pag sinasabi niya nire-restrict siya ng kanyang mga abogado. Dahil kaso na to, hindi po pwede yung ginagawa ni BP Sara. Doon nga siya kinasuhan Ang mga ikinaso nga sa kanya, yung mga sinabi niya laban kala Marcos, di ba? Yun nga yung banat sa kanya, yung mga sinabi niya pag ako ginurgur nyo. Anong problema dun? Siya po, kaya niya sinasabi sa speech niya na may mga eto lang daw dapat kong sabihin, di ba? Sinasabi niya eto lang dapat kong sabihin. Ayon sa mga abogado niya para hindi po siya madagdagan yung ikakaso. Pero niloloko-loko niya nga alam niya naman po kung ano yung mga hindi niya dapat sagutin at saka yung dapat niya sagutin. Siyempre nag-iingat po yung mga abogado niya. Diba? Ganun lang po yun. Okay, punta na po tayo rito. Dito po, sabi ni Chis Escudero, asan na ba yung kay Chis Escudero? O sabi ni Chis Escudero, wag nyo kaming madaliin, di ba? Okay. Kasi ang dami na pong pumipressure sa kanya. Lalo na siyempre yung mga kampo na kaya sila na stress. Bakit po sila na-stress? Yun naman pala, i-impeach din naman pala si BP Sara. Pinatagal pa nila, di ba? Last day na nang magre-recess na, tsaka nila pinasa. Ngayon, nagpasya yung Senado na yan ay tatalakayin nila June 2 pa. Ano magagawa nila ngayon? Pinagmamadali. Kesyo kinukot yung Supreme Court, kesyo kinukot yung... Sabi ni Chis Escudero, makinig kayo hindi po automatic sa lahat, sa mga naganap po na impeachment, pagdating po ng impeachment, 2 buwan muna bago nakapagsimula. Hindi po yan kahit po raw sa Constitution. Sila po mag-interpret ng rules nila Mas marunong pa kayo. Sabi nga ni Chis Escudero, tinambayan nyo yan ng 2 buwan Di ba nung ano pa yan?
Noong December pa may nagpasa na. Yan sila Tabi, December pa yan eh. Hindi nyo inaksyonan. Pagkatapos, nung umaksyon kayo, gusto nyo ora-orada. Hindi po obra. Sabi ni Chis Escudero, hindi po pwedeng, wag nyo kaming minamadali dahil may sarili kaming rules. Kami ang magpapasya kung kailan namin yan isasalang dyan sa impeachment. O, tama po yun, naniniwala po tayo dun. Pag sinabi nilang June 2 sila magkukonvene, June 2. O ngayon, Badong, ang dali mo naman mapaniwala. Hindi rin naman. Bakit mo sasabihin madali ako mapaniwala? Simple lang po yan. Pag nag-start sila, mas maaga sa June 2. Ano po ibig sabihin? Magtatanong tayo kay Chis ng magkano. Di ba? Wala tayong tiwala dyan. Alam natin na baliktarin yan si Chis Escudero. Pero ang question lang dyan, anong magaganap? No? Sabi mo, paulit-ulit ka, June 2 kayo magsisimula mag-convene. Sa June 2 namin in-expect na masimulan yan. No? Pag kayo nagsimula before June 2, ano po ibig sabihin? Magkano cheese? Magkano keso? At sino ang namressure sa'yo? O, yun lang po mga kapatid. By the way pala, bago ko lang makalimutan. Yung mga, kung nagtataka kayo bakit tahimik na po ngayon yung mga fans club ng ICC dito sa Pilipinas, natakot na po yung mga yan. Ngayon kayo magsalita, Trillanes, De Lima, lahat po ng mga mahilig kumuda sa ICC. Ngayong may deklarasyon na si Donald Trump, napaparusahan niya yung ICC sa pamamagitan ng travel ban sa US, sa pamamagitan ng pag-freeze ng pag-freeze ng kanilang mga asset. Alam niyo po yung freezing ng asset ng ICC members, dati po dalawang tao lang yung unang salpukan ni Donald Trump tsaka ng ICC. Alam niyo po, nung unang salpukan po, tao lang. Ngayon po, lahat po ng miyembro ng ICC, no? Lahat po ng miyembro, lahat po ng pag-aari ng ICC, staff, lahat po yan ay freeze na po yung kanilang asset. Ngayon, sabihin nyo, sa US lang naman, hindi po. Lahat po ng mga bangko na mayroon po sa US, meron pong anong tawag dito, nakikipag-ugnaya, meron pong transaksyon sa US. Lahat po ng bangko na may transaksyon sa US, ano po yan, ban sila. Karamihan po ng bangko meron tapate po yung travel. Ngayon, hindi lang po yung ICC member, kasama po rin sa executive order ni Trump, paalala lang natin, pati po yung nakikipagtulungan, De Lima, Trillanes, at lahat ng maaangas na ICC ng ICC, pati po mga nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC, ay ita-travel ban po nila. Lalo na po dun sa mga kaalyado nila. Kaalyado po tayo ng Amerika, baka nakakalimutan nyo. Lalo na sa mga kaalyado nila na hindi naman miyembro ng ICC. Kaya kayo, pasok kayo sa banga. No? Yan. Naalala ko lang kasi tahimik Wala, dehin boki kayo na sa ICC itong mga to wala namang, si Matubato po, hindi po sila. Yung mga sponsor po niya, hindi naman makakarating si Matubato sa ICC na walang nag-sponsor dyan. Yung mga sponsor po nila, sila De Lima, yan sila Trillanes, ayan po ang mga mababan na yan. Akala nyo, ganun lang ang US? Ano po yan, matalas po ang intelligence niyan. Okay. Kaya, ano po natin, no? Tahimik po sila ngayon. Ngayon, siyempre, kanya-kanyang distansya na yan sa ICC.
Okay, kahapon po nasa ano po kami, ombudsman. Nag-file na po ng kaso si attorney si dating speaker Bebot Alvarez para po dito sa kasong kriminal laban po kay Speaker Martin Romualdez, kay Saldico, kay Dalipe, at saka dito kay Kimbo. At pati po dun sa mga sinasabi nilang mga technical working group na naglagay po ng mga blanco, no? Naglagay ng mga blanco diyan sa bicameral committee. So 241 po yung akusasyon nila, 241 billion yung akusasyon nilang in-insert, no, mula sa bicameral committee na blanco. Ibig sabihin dapat daw po yun ay zero. At ito po hindi na po 'to mga simpleng ano, no, dati pong Speaker of the House po 'to, kaya alam niya po. Ngayon lang po nangyari tong ganito na blanco. Ayon po dito kala Bebot Alvarez ay hindi po uubra, no, na blanco ay magkakaroon po ng sasabihin po na yung 241 billion ay typographical error. Hindi po yan typographical error, yan po ay maliwanag na insertion. Kaya po sila nagsampa ng kasong graph dito po sa ombudsman. Ayan. So kasama po sa kanilang prayer ay yun nga, no, dahil kriminal, pagkakakulong at saka po yung perpetual anong tawag doon, perpetual, pag napatunayan kang pag nag-guilty ka riyan, yung hindi ka na makakatakbo in perpetuity. So habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka na pwedeng tumakbo. Lakad na. Lakad na lang. Masaya po yung kasi first time po. Dati hiwa-hiwalay pa pag press con tsaka yung mga vloggers press con eh. Ngayon po sama-sama. Perpetual disqualification to hold public office. Thank you very much kay Eduardo sa pagpapaalala. Okay. Nasaya ako kasi sama-sama yung sama-sama na po yung mga wala na pong distinction, no, yung vlogger tsaka yung mga mainstream media. Wala, hindi po pwede mainstream media lang, hindi po. Pag sinabing press conference, tumpukan na ron. Ang dami na. Hindi naman rin basta makakapalag sila sa amin. Ang dami namin. So yung pong nakita ninyo na video, video po talaga ni Badong yun. Hindi po tayo nakinenok sa iba, no? Ang kaganda, yung pala nakita ko po sa actual eh. Nakita ko po sa actual yung advantage, no, ng mga vlogger kaysa sa mainstream media, kasi yung mga vlogger naka-live on the spot na ibalita na. Samantalang yung media gabi pa ibabalita. Yun po yung hindi nila kayang adjustan pa, no? Doon po sila matatalo lagi araw-araw pag napasabay po, pag na-recognize na po, kinikilala na po ng lahat ng tao na pwede na mag-cover yung mga vlogger. Matatalo po sila kasi naka-live. Naka-live po yung mga vlogger, samantalang yung mga mainstream media, bagamat napakarami pa rin nilang tao. Doon namin sila talo po. Tsaka kami, isa lang eh. All around na kami. Tapos sila, napakarami na nila. Meron pang director, may writer, may iba pa yung mga on-cam people. Wala po talaga. Tatalunin talaga sila kasi mamayang gabi pa, panis na po. Panis na yung balita nila. Yun siguro ang hindi pa na-adjustan ng mainstream media, no? Kaya talagang pag ganun, siyempre mas fresh, mas gusto ng tao na yung habang nagaganap ay mababalitaan na nila. Okay.
So much for that. Natutuwa rin tayo, nakita natin sila Attorney Trixie tsaka si Dr. Badoy na nagko-cover. Hindi po sila sila po nagko-cover din katulad natin. Oh, tama. I-edit pa nila, ipifilter, no? Yun po yung problema nila, hindi mo alam na yung na-filter, yung gusto nilang marinig. Samantalang unedited, mismuhan. Mas masarap talaga pag unedited. Okay, punta na po. Kaya po yung sinasabi na doon po yun yung sa edited version na, yung makikita ng tao at saka yung hindi pa edited, mas natural po at mas makatotohanan yung unedited.